Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, host ng author promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa ligong ito. Akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at kabayan ng kalimutan ni Banal na Santa Maria ay ating pong ay hinggil sa issue ng usapin ng GSP, Generalized Scheme Preference, na mapabilang na benepisaryo ang ating bansa dito upang makatulong na mapalago ang ating ekonomiya. So ito yung ating tinungayang topic ngayon, yung yung ating tayo ay makaisa ng o ma-renew yung ating pakikipag-isa sa generalized scheme preference ng EU, na tayo ay matulungan ito na mapaulad ang ating bansa with this GSP, na kung saan ito ay tinatanggalan ng tariff o import export tax yung dito sa generalized scheme preferences. So nakabase ito sa karapatang pantao at environmental rights at labor rights, etc. etc. Ang Pilipinas, ayon sa European 21 Working Commission, ay ang ating bansa sa Administrasyong Marcos ay may progreso laban sa human trafficking, such as child labor and online sexual exploitation, at maging pagharap sa climate change, etc. etc. So yung yung bansa natin, para tayo ay makaisa diyan sa GSP o muling makapag-renew, kinakailangan tayo ay may nakaka-accord sa karapatang pantao, such as halimbawa dapat yung human rights na susunod ng ating bansa, particular halimbawa yung sa climate change, sa human trafficking, labor. Kinakailangan yung labor na susunod natin yung karapatang pantao dyan. Sa human trafficking, nakatutulong tayo para protektahan yung karapatan ng bata, babae, ganyan, o yung labor rights. Tapos yung sa climate, yung karapatan natin dun sa pangalaga ng kalikasan. So yung ating bansa, according to the EU, ay may progreso hinggil dyan sa mga usapin na yan. So ang paglaban ng administrasyon ay may improvement. Ang paglaban ng administrasyon sa korupsyon ay may improvement din ayon sa GSP Committee. Tinitingnan din nila ang accountability ng bansa against extrajudicial killing at iba't ibang human rights abuses, particular in drug war. So almost tinitingnan din nila yung iba't ibang human rights, na yung accountability natin sa human rights, halimbawa kagaya o ng pamahala natin, kagaya doon sa issue ng extrajudicial killing. So tinitingnan din ng EU yan, sapagkat kung tayo ay kung hindi natin kung tayo ay malaganap dyan, maaaring hindi tayo kayanan na matulungan sa kaunlaran ng EU malaganap yung extrajudicial killing, so grave human rights violation sa ating bansa. So tingin naman ng EU umuusad, lalo pati sa korupsyon. So sana view na tayo nga ay nagkaroon na ng mahusay na pag-usay dyan, at talaga tayo nakatutugon na nga sa karapatang pantao. So ang The Critics Promotions at People's Anti-Crime Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito, na nais ng bansa na pamamalaanan na makatulong ang European sa ating development through trade with them, pag-import and export, etc. etc. in GSP system, ay kailangan ng ating bansa ay makaalinsunod sa mga criteria ng BSP ng EU. So yun na nga, ating binanggit kanina na para kung tayo ay yung sa usapin na kung para makatulong sila, kailangan tayo ay mayroong mahusay na human rights implementation sa ating bansa. So matutulungan nila tayo kung maganda yung human rights implementation. So ating sinusuportahan yung GSP
upang makatulong ang EU sa pag-unlad ng ating bansa. At the same time, ay sa ating karapatang pantao at pagmamanage ng kalikasan, etc. etc. Sapagkat tayo ay mapapayagan lamang kung tayo ay sumusunod sa karapatang pantao. Ibig sabihin, pag-iibayuhin ng ating administrasyon yung human rights before tayo matulungan doon sa GSP na yan. So, mahalaga na masuportahan ng Lipunan Pilipino yung GSP. Sa pangunahin, tayo ay makaka-menos doon sa import-export. Pangalawa, ay ibig sabihin niya, mumura bilihin niya kung matutulungan tayo ng EU dyan. Pangalawa, yung human rights natin may improve ng ating pamahalaan pa. Kasi kung hindi tayo may improve dyan, hindi na tayo sasali dyan. So, kung magiging mahusay ang pagsunod ng ating pamahalaan sa human rights at environmental rights at labor rights, etc. ay matutulungan tayo ng EU sa ating trade. Sa kanila na at tayo ay makakamenos at iba't ibang tulong through GSP. So, makukuha natin yung tulong ng GSP kung okay tayo doon sa human rights. So, sana nga ay pag-ibayuhin ng ating administrasyong Marcos yung pag-ibayo ng karapatang pantao, tayo matulungan nung bansang EU sa ating pag-unlad at hindi na lalabag at mahalagang hindi na lalabag yung karapatang pantao at mas mahalaga matulungan man tayo nila o hindi, yung ating karapatang pantao ay napoprotektahan ng ating pamahalaan from the perpetrators in the government also at maging doon sa mga private o sektor ng lipunan na maaaring makalabag doon sa karapatan o individual. So maging mababa ang bilihin kung ang import natin ay mababa sa EU at uunlad ang ating exportation. So yung import-export kung mababa yan, so bababa yung ating bilihin at tayo yan ay makatutulong doon sa ating mga makatutulong doon sa ating mga negosyante yung generalized scheme na yan. So at syempre doon sa mga mamimili at mga empleyado na naibibigay yung kanilang mga karapatan. At syempre iba't ibang mga karapatan na dapat na naiibigay doon sa mga mamamayan. Yan. So we hope makatulong itong EU sa ating bansa sa kaunlaran at tayo ay makausad sa pamumuhay o makamit natin ang Sustainable Development Goal ng UN sa iba't ibang hakbangin ng pamahalaan, including this GSP. So tayo sana makatulong yan in do sa Sustainable Development Goal. So yun ay ni-implement natin sa ating bansa para tayo ay ating tinutupad yun na magawa ng ating pamahalaan para yung mga Pilipino makapamuhay according to sa perspective ng UN na Sustainable Development Plan. So ngayon marami hakbangin yung ating pamahalaan through that na halimbawa yung ating ginagawa na halimbawa yung sa APEC, yung sa ASEAN, yung mga ganyan para umunlad yung ating ekonomiya at maging doon sa yan sa GSP etc. na pakipag-ugnayan natin sa iba't ibang bansa na tayo magkaroon ng investment, trabaho at yung internal na hakbangin nating pamahalaan, yung pagpapalago ng ating karapatan ng pantao at iba't ibang mga lokal na pagpapalago ng industriya para ito ay matupad natin yung Sustainable Development Goal at saka yung pangulat syempre ng ating mga komunidad. Halimbawa yung Quezon, halimbawa yung Quezon sila ay yung komunidad nila mapapailawan lahat, so masusuplayan sila ng kuryente through halimbawa yan yung mga gagawin ng pamahalaan para masuplayan sila ng kuryente, patubig sila sa buong Quezon halimbawa para sila ay masuplayan ng tubig, kuryente, industriya para yung mga tao ay matulungan sa kanilang pamumuhay, sila ay hindi maghikahos, hindi sila maghirap, lalo na halimbawa yung development kaya nasa agri. So yung mga tao kinakailangan matutulungan ng pamahalaan yung para hindi magutom. So ngayon ay at hindi maghirap. So ngayon yan ay parte ng development. Kung may gutom yung mga mamamayan mo, so may problema. Kaya yan yung it's part of sustainable development. Para kung mayroong tao, kung ang tao ay unemployed at mayroong naghihirap, mayroong nagugutom, yun ay hindi natin nasusustain yung sustainable development goal at saka ano yung nakakabalakin dyan sa
ang mga tao ay naghihirap, di ba? So, dapat yan ay mariresolve ng ating pamahalaan to attain the Sustainable Development Goal at iba't ibang mga hakbangin kagaya nga ng GSP. So, kasama dyan yung pag-ibay ng karapatang pantao. So, tingnan mabuti natin pamahalaan. Ang pag-ibay ng karapatang pantao at sino yung lumalabag dyan, kanyang patinginin. So, we hope maging patas ito sa ating bansa at ang Sustainable Development Goals ng United Nations ay makamit ng lahat mula sa atrasadong bansa kagaya ng Pilipinas. So sana ay makamit ng ating bansa yung Sustainable Development Goal na perspective na yan at mamuhay na ayon sa karapatan. So yan yung ating dapat na maging pamumuhay through the government effort. From that, GSP, yung iba't ibang mga hakbangin niya. At dyan tayo dapat nakabase. So muli, maliwanagan ni Banal Santa Maria ang maliwanagan ng lahat ang buong mundo at maging yung ating pamahalaan at mamayang Pilipino at makatahima tayo ng mabuting balita. Sa gayon yung pamahalaan makamamahala ng mabuti, matuwid at sumusunod sa karapatang pantao. Yung mamamayan naman ay makasusunod ng lubos doon sa ating pamahalaan sa legal. So sa gayon makapumuhay tayo ng mapayapa, walang krimen, wala tayong problema sa kaguluhan at tataas yung ating pag-unlad at tayo ay mamumuhay ng maunlad, matahimik kung tayo ay nakasusunod sa pamahalaan at tayo ay pinamamalaanan ng mabuti ng ating pamahalaan. At syempre, kung masusunod natin yung mabuting balita, hindi lamang yung pagsunod sa pamahalaan, kundi yung maging maganda yung ating pang-ugali na tayo ay matututong tumulong sa ating kapwa-tao kung tayo ay pinalad na mabiyayaan ng malaking pagpapala. At kung tayo syempre mayroong masipag, biyayaan ng malaki, sila ay nakapagbabahagi. So meron kasing hindi lahat swerte, hindi lahat masipag. Mayroong mga iba't ibang nararanasan sa buhay ng mga tao, kaya yung pagtutulungan mahusay yan. Kaya lang yan ay exception kasi yung pamahalaan may kanyang hindi naman niya mai-impose sa tao na tumulong. So yan nasa pang-ugali ng tao yun na tayo ay makatulong. Pero yung pagtulong na yan ay serbisyo ng gobyerno talaga yan. At tayo mga tao, tayo ay nasa ating pang-ugali yan. So sa gabay ng mabuting balita, matuto tayo yan. So yan muli, magandang hapon sa inyo lahat. Sana nakapagsaboss naman ng critics promotion ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa linggo. Magandang hapon sa inyo lahat. At God bless you.